Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong chismis ngayon worldwide na nag-reload daw ang Amerika. Ang Iran din ay ganun. Nag-reload ng kanilang mga munitions and ammunitions. Nagpahinga sandali at pagbalik daw na ay talagang bakbakan. Well, ito na yung sinasabi ni Trump na pinakamalaking pag-atake ng Amerika ang nakakaano dito, nakakaiyak para sa Iran ay kasama ng Amerika ang Israel sa final attack. Kaya alam naman natin mga ka-Golden Boy, kapag Israel ang kasama ng Amerika ay talagang tapos ang Iran diyan, dahil kahit Israel lamang ang gagawa ng pagbubomba ay kinabukasan yan sa mga balita ay mayroong ma-deadball na mga matataas na opisyal ng IRGC. Kaya ang Washington ngayon with President Trump ay tinitimbang-timbang na ang gawing operasyon na ito na pag-atake sa Iran. It is called a massive strike targeting Iran's core. Talagang ang sentro na ng Iran ang tatargetin ng Amerika at ng Israel. So reports confirm the White House is nearing a decision. So hindi natin alam kasi kahapon pa ito na chismis. Baka ngayon ay nakapag-decide na si Trump sa gawing pinakamalaking pag-atake. Ito na yata yung tatapusin na nila ang Iran kasi sinama na ni Trump si Netanyahu sa pag-atake. So ito yung tinatawag na escalation larger than anything. Pero sa likod ng military rhetoric lies a multi-front economic and strategic showdown ay itong ang parehong panig ay naniniwalang sila ay mananalo. Siyempre, ang Iran ay walang ano yan eh. Walang mga utak, galunggong eh. Akala nila mananalo pa sila. Dito sa showdown na ito, final showdown. Siyempre, si Trump, alam niya na siyang pinakamalakas na militar sa mundo. At alam natin na talagang magagapi niya ang Iran. Binibigyan lang nila ng chance ang Iran na pipirma ng negosasyon para hindi naman tatawaging genocide ang gagawin ni Trump. Kasi kung talagang tutuhanin niya ni Trump, isang hulog lang yan ng nuclear bomb, tapos na yan, parang Japan ang mangyari. So sa showdown na ito ay ang Iran nagsasabi rin na kaya nilang talunin ng Amerika. Napakaano naman ng mga utak yan. Paano nila kayang talunin? Wala nga silang mga eroplano eh. Tapos tatalunin nila. So ang itong nangyaring mga Iranian drone strikes na tumatama sa mga American bases in Jordan and itong Revolutionary Guard intercepting commercial tankers in the Strait of Hormuz, ito yung pinaka-leverage ng Iran. Yan na lang talaga ang kanilang ano eh, parang hino-hostage talaga nila ang Strait of Hormuz kasi diyan sila magkapera kapag nakontrol nila yan. Of course, lahat ng dumadaan diyan sa Strait of Hormuz ay magbabayad sa kanila ng toll fee. Kaya napaka-importante ng Strait of Hormuz. Hindi yan ibibigay basta-basta ng Iran. Ibibigay nila yan over their dead body. Over their dead body. Kapag ibigay nila ang Strait of Hormuz, parang ibinigay na rin nila pati ang kanilang kaluluwa sa Amerika. Kaya napakataas ng pride ng Iran. Kaya kahit mamatay sila, hindi nila i-surrender ang Strait of Hormuz. Kahit na hindi sa kanila yan, nakaragatan, talagang walang mga utak, no? Hindi sa kanila yan eh. Yan ay pag-aari ng yan ay international waterway. Walang nagmamay-ari niyan tapos inaangkin nila.
Hindi nga inangkin ng Oman eh. Kasi ang Oman ay pareho sila ng Iran na ah, nasa tapat lang sila ng Strait of Hormuz. Kaya itong sinasabi ni Trump na pinakamalakas na pag-atake nila ngayon ay kasama nila ang expertise ni Volodymyr Zelensky ng Ukraine ay ginagamit rin ng Amerika ngayon. Yung kanilang mga anti-drone, tinatawag na drone killer ng Ukraine, ay nandyan na, gagamitin na yan ng Amerika. Kasi nga, inatake na rin ng Ukraine yung mga barko ng Iran na nagkarga ng mga armas galing Russia. So, dalawa na barko yun, pinasabog ng Ukraine. Kaya ang Ukraine ngayon ay kasama na sa giyera. Papadalhan na daw ng Iran din ng mga ballistic missiles ang Ukraine. Someday ay sasabog na rin ng Ukraine, sabi ng Iran. Noong kahapon lang yata yun ay pinasabog din ng Iran yung Port of Egypt. At tinamaan doon ay 2 tanker, isa yung sa Greece, isa yung tanker ng Amerika na nakadaong doon sa Port of Egypt. Kaya ang Egypt ngayon ay kalaban na rin ng Iran, mga kababayan. Lahat na yata ng kanyang mga kapitbahay kalaban niya. So, ito yung ating nakikita na pinagtulong-tulungan na ang Iran ng kanyang mga kapitbahay. Kaya hindi magtatagal ay susurinder na talaga ang Iran. Susurinder na sila dahil sa bagsak na bagsak ang ekonomiya, pulbos na rin yung kanilang structures. Mantakin nyo yung kanilang mga yung kanilang power grid ngayon ay tinatamaan na, lahat ng tulay bumagsak na. Yung mga power plant nila, isa na lang yata yung natira. Grabe talagang flatten to the ground ang Iran ngayon, pero lumalaban pa rin ang Iran dahil nga meron silang mga underground cities. Ito yung mga underground bunkers nila na hindi maaabot ng bunker buster ng Amerika na bomba. Hindi maaabot kasi 60 meters lang ang maaabot ng mga bunker busters. Pero ang ginawa ng Iran ngayon ng mga tunnel ay 100 to 200 meters deep. Talagang napakalalim na para hindi na maaabot pa ng mga bunker busters ng Amerika. Ako, walang silbi yan. Kapag binuhusan ng konkrito ang mga entrance na hindi na makakalabas ang mga tao, katulad ng ginawa ng Israel sa mga tunnel ng Hamas, binuhusan nila ng konkrito yung mga entrance tsaka exit. Kaya yung mga tarantadong nandun sa loob, sa underground, ay hindi na makakalabas. So kapag naubos yung pagkain nila, pati oxygen naubos na, kanilang kuryente wala na, ay patay na sila doon sa loob. So parang naghuhukay ng sariling libingan itong mga Iranian sa ginagawa nilang mga underground cities. Yan yung trabaho ng mga duwag katulad ng World War II, di ba? Ang Japan ay gumawa rin ng mga tunnel. At ang ginawa ng Amerikano ay tinitira ng flamethrower ang mga entrance ng tunnel, kaya simpre mausok yun. Nasuffocate yung mga Hapon sa loob. Kaya nagsilabasan, sumurinder. So yan din dapat yung gawin ng Amerika. Lagyan ng hose na mayroong usok. Pausukan yung lahat ng tunnel para magsilabasan yung mga mga damuho. Alright, so ano bang implikasyon nitong gera ngayon, mga kababayan? Na mayroon ng tinatawag na escalation. Escalation na kasi lahat na ng daanan ng mga oil tankers ng mga barko na nagdadala ng langis palabas sa Middle East, lahat na yung sa Bab el Mandeb na strait na makipot din ay magulo na rin. Ang gasolina dito sa amin, mga kababayan, ay 84 pesos per liter na, 84 pesos. Noong isang araw ay 76 pa. Ngayon 84 na.
Nabigla ako kanina, sabi ko patay na to. Patay na tayo nito mga kababayan. Dahil sigurado ako next week ay magiging 94 na yan. 90 or 94, babalik yan sa presyo na 90 pesos. Kaya kapag ganyan, patay na tayo dyan kung araw-araw tayong gumagamit ng gasolina eh. So ang ating pagkain ay mabawasan dahil sa mas magastos ang gasolina sa araw-araw. Kaya ang implikasyon ng giyera na ito, talagang krisis ito sa buong mundo. Lalo na sa Pilipinas na ang ating mga negosyante ng langis ay nag-take advantage sa presyo ng langis. Kahit na hindi mataas, tinataasan nila kasi meron nga silang itong cartel, oil cartel sa Pilipinas na hindi nakokontrol. Ito yung oil deregulation law na magtaka tayo, bakit hindi ito tanggalin ng mga senador, ng congressman, ng mga kongresista? Ang batas na ito na oil deregulation law, bakit hindi palitan ng oil regulatory board? Bakit hindi yan makontrol ng gobyerno? Ang sagot ko dyan, sa akin lang yan, ay payula. Lahat ng mga yan, nakakatanggap yan. Senador to congressman, may mga ano yan, libreng gasolina, buwan-buwan. Kaya, hindi sila umaaray, hindi sila pumapalag na oil deregulation law ay manatili. Kaya hindi makontrol ng gobyerno ang presyo ng langis sa Pilipinas. Yan ang kasagutan sa mga tanong, mga kababayan, kung bakit hindi makokontrol ng gobyerno ang pagtaas ng langis kahit na hindi ito justified. Alright, so maraming salamat sa Daily Jagran para sa ating ginamit na graphics. Ito, courtesy by the White House. Ito si Donald Trump. So anong masasabi nyo dito sa medyo tatagal pa na giyera, mga kababayan, dahil sa escalated na talaga, nakarating ng Egypt yung giyera, nakarating sa Yemen, Saudi kasama na rin, pero palagay ko dito ay isang buwan pa ito na giyera. So magtiis pa tayo ng isang buwan, higpitan ang inyong mga sinturon, mga kababayan, dahil sa talagang dahil sa katigasan ng ulo ng Iran, alam naman nila na kahit anong nila pagipaglaban sa Amerika, alam nila na matatalo sila. Ang lang nila pinaglalaban nila ay kanilang mga pride na hindi sila matatalo at isa sila sa mga superpower na sila daw yung tatapos sa Amerika, which is mali dahil sila ang matatapos. Kaya pagdasalan lang natin mga kababayan, mga ka-Golden Boy, na sana next month ay matapos na to dahil medyo mabigat na talaga sa bulsa ang gasolina natin. Hindi na tayo nakapag-ikot-ikot, nakapagbiyahe ng malayo dahil napakamahal ng gasolina. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa palagi tayong update kapag meron tayong magandang balitang bigyan ng mga reactions. Maraming salamat sa aking avid followers. Ako'y laging sumasaludo sa inyo. Love and peace, not war. Hanggang sa muli.